Chapter 22. Ikaw, alam mo ba kung anong nangyari sa atin? Nandito ka rin naman kasama ko saka hindi kita pinilit na may mangyari sa atin. Ikaw dapat ang tinatanong ko kung anong nangyari dahil ako yung babae rito. Asat niya kaya hilaw na natawa si Owen. Binabaliktad ba siya ni Natalie ngayon? Hindi niya akalain na magaling itong umarte. What are you doing here? Paano ka napunta rito? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. You message me na kailangan nating mag-usap at sumunod lang ako sa sinabi mo. Ang akala ko ay binabawi mo na yung sinabi mong cancel na ang kasal natin kaya pumunta ako para makipagkita sa'yo. Inis na napahilamo sa mukha si Owen. Posible ba talagang may taong nag-set up sa kanila o gumagawa lang ng kwento si Natalie? Disappointed ka ba dahil hindi ako si Zarina? Tanong pa ni Natalie. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Owen. Kung hindi ikaw ang may gawa nito, paano mo nalaman na si Zarina dapat ang pupuntahan ko rito? Bahagya namang tumawa si Natalie, kumirot ang dibdib niya dahil si Zarina talaga ang inaasahan ni Owen na makikita niya rito. Kung ganun, pumunta ka rito dahil ang akala mo si Zarina ang nandito. Paano ko hindi malalaman kung puro pangalan ni Zarina ang lumalabas sa bibig mo while we're having? Do you like her? Stupid question. Kung ano man ang nangyari sa atin dito hanggang dito lang yun, Natalie. Hindi pa rin magbabago ang isip ko na pakasalan ka. Matapos sabihin yun ni Owen ay umalis na siya. Walang nagawa si Natalie kundi sundan lang ng tingin si Owen hanggang sa makalabas ito ng kwarto. Does he really like Zarina? Mahinang tanong ni Natalie sa sarili niya. Unti-unti na naman siyang kinakain ng inggit niya kay Zarina. Walang kahirap-hirap na nakukuha ni Zarina ang mga pinapangarap niya. Inis na sumakay ng sasakyan si Owen. Pabagsak pa niyang isinarado ang pintuan at inis na hinampas ang manubela. Kung hindi si Natalie ang nag-set up ng nangyari sa kanila, sino? Kunot noong nilingan ni Tyrone ang babaeng kasama nila sa meeting sa isang restaurant. Kanina pa niya ramdam na nakatitig ito sa kanya. Lalong nagsalubong ang kilay niya nang matamis itong ngumiti sa kanya. Hindi niya na lang ito pinansin dahil wala naman siyang interes sa babae. Nagkaroon lang siya ulit ng interes nang dahil kay Zarina. Patuloy ang meeting nila sa isang room na pina-reserve nila. Nang matapos ang meeting ay nakipag-shake hand si Tyrone sa mga nakasama niya sa meeting. Napatigil siya nang makita niya ang babaeng kanina pa nakatitig sa kanya. I'm Ryan, nice to meet you, Mr. Fuentes. Malambing na wika nito sa kanya hinawakan ang kamay ni Tyrone para makipag-shake hands. Tyrone, maikling pakilala ni Tyrone sa sarili niya sa kanya inalis kaagad ang pagkakahawak niya sa kamay ng babae. Unti-unti na silang umaalis kaya umalis na rin si Tyrone. Paakay na sana siya sa sasakyan niya nang muli niyang makita si Ryan. Diretso ka na ba sa kumpanya niyo? Pwede bang makisabay? Dun din kasi ako pupunta ang kaso tumawag yung driver ko at nasaron daw siya. Can you give me a ride? Ani nito. Pinag-iisipan naman ni Tyrone kung isasabay niya ba pero wala namang mali siya sa kanya dahil wala siyang pakialam sa mga babaeng nasa paligid niya. Get in, iyon na lang ang sagot niya. Napangiti naman si Ryan at nagmadali nang sumakay sa passenger seat dahil baka bawiin pa ni Tyrone ang sinabi niya. Nandun lang ba si chairman sa office niya? I need to talk to him kasi. Ako ang pinapunta ni Daddy sa meeting at kailangan ko ring makausap si Chairman Fuentes dahil may gustong ipasabi just see if he's there. Masungit na pagpuputol ni Tyrone sa sasabihin sana ni Ryan. Napapanguso na lang si Ryan dahil sa pagiging masungit ni Tyrone sa kanya. Totoo pala talaga ang mga naririnig niya tungkol kay Tyrone, masungit nga ito at tila ba walang interes sa mga babae. Bakla ka ba? Lakas loob na saad ni Ryan. Hindi makapaniwalang nilingan ni Tyrone si Ryan saka siya napapailing. Kung sa tingin mo hahalikan kita para maniwala ka, hindi ko gagawin yun. Masungit pa rin niyang sagot. Kung ganun, bakit parang ang layo-layo ng loob mo sa mga babae? Baka lalaki rin ang tipo mo. Sayang naman ang lahi mo. Tila pang-aasar pang wika ni Ryan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Tyrone para kalmihin ang sarili niya. Wala siya sa mood para patulan pa ang pang-aasar ni Ryan. Nanahimik na lang siya at hindi na sinagot si Ryan. Akala niya ay titigil na ito pero pagkalipas ng ilang minuto ay muli itong nagsalita. Are you really serious? Wala kang interes sa babae? Muli niyang tanong.
Kinabig naman muna ni Tyrone ang manubela niya papasok sa entrance ng kumpanya bago sumagot. Meron pero sa'yo wala. Sapat na bang sagot yun para manahimik ka? Leave me alone. Sagot niya. Nang makarating sila sa harap ng kumpanya ay bumaba na si Tyrone sa kanya ibinigay sa guard ang susi ng sasakyan niya. Nakanguso namang lumabas ng sasakyan si Ryan. What a gentleman, mahina niyang yuso sa sarili niya sa kanya muling hinabol si Tyrone na nakasakay na sa elevator. Wait! Sigaw niya at pinilit na habulin si Tyrone pero nagsarado na ang elevator. Hindi man lang yun binuksan ni Tyrone para makapasok siya. Inis na sinipa ni Ryan ang elevator. Hindi ba gumana kay Tyrone ang ganda at karisma niya? Bakit napakasungit nun? Anas niya sa sarili niya. Hinintay niyang bumukas ulit ang elevator bago pumasok. Pagdating niya sa office ni Chairman ay naabutan niya si Tyrone na kausap ito. Hi, Mr. Chairman. I'm Ryan Dante. Ako po ang pinapunta ni Daddy dito para makausap kayo. Nakangiti nitong saad. Salubong na naman ang kilay ni Tyrone na nakatingin kay Ryan dahil nakita naman nito na nag-uusap pa sila ni Chairman pero sumingit na. Oh, I see. Please have a seat iha. Sagot ni Chairman sa kanya. Excuse me, Chairman. Anas ni Tyrone at akma na sanang aalis ng hamarang sa daanan niya si Ryan. Magsasalita pa lang sana si Ryan nang itaas ni Tyrone ang isa niyang kamay kung saan nakasuot ang wedding ring niya. Napaawang naman ang labi ni Ryan at tila ba biglang nahiya. Umalis na si Tyrone nang wala nang sinabi pa kay Ryan. Iniisip ba ni Tyrone na may gusto siya rito? Well, he's handsome at hindi niya itatanggi yon. Hindi niya akalain na kaya pala dumidistansya ito sa mga babay ay dahil kasal na siya. Ngumiti naman si Chairman kay Ryan nang makaalis si Tyrone. He's one of my grandson. Masungit talaga siya at walang interes sa babae. But he's married? Nagtatakang saad ni Ryan. Yes, he's married because of business. Lalong napakunot ng noo si Ryan. Because of business. Bakit hindi na lang siya ang napili? But he's in love with his wife now, iha. Dagdag pa ni Chairman na ikinatahimik na ni Ryan at hindi na lang nagtanong pa. Nang makauwi si Tyrone ay sinabi niya kaagad ang gusto ni Chairman. Ibinaba na muna ni Zarina ang kape na tinimpla niya saka siya naupo. Iniisip niya ang sinabi ni Tyrone sa kanya. May laban ba sila kay Chairman? Wala silang laban dito kahit anong gawin nila. Chairman is a powerful businessman and he has a lot of connection. Ikaw, ano ba desisyon mo? Balik na tanong ni Zarina. Kung ayaw mong tumira tayo sa mansion, susubukan ko pang kumbansihin si Chairman at kung hindi naman at susubukan niyang itaas ito sa korte ay lalaban natin ang karapatan natin bilang magulang ng kambal natin. Tinitigan ni Zarina si Tyrone. Alam naman nila na wala silang laban pero alam niyang pinapagaan lang ni Tyrone ang nararamdaman niya. Bamantong hininga si Zarina saka siya umiling. Huwag na nating pilitin. Alam naman natin kung gaano makapangyarihan ang lolo mo. Let's just give him what he wants. Are you sure? Nag-aalangan na tanong ni Tyrone. Ang gusto niya para kay Zarina ay magkaroon ito ng tahimik na pamilya lalo na at hindi naging maganda ang buhay niya sa nakalipas na mga taon. Tumango naman si Zarina. Nakangiti niyang sagot. Magiging magulo lang kapag pinili nating lumaban. Ang mga bata ang maaapektuhan kapag puro gulo ang nakikita nila sa paligid nila. Hindi na naging maganda ang buhay nila sa loob ng 2 taon at ayaw kong trauma pa rin ang makukuha nila kahit na tayo na ang mga kasama nila. Hanggat kaya nating ibigay sa kanila ang tahimik na buhay, let's give it to them. Napatango na lang si Tyrone dahil may punto naman ang asawa niya. Ibabalik ko na ang mga apo ko. Masiglang wika ni Melanie nang makauwi sila kasama ang 2 kambal. Halos araw-araw ay hinihiram niya ang kambal at hapon niya na ito ibinabalik. Hi mommy, hi daddy. Sabay na bati ng kambal saka humulik at yamakap ang mga ito sa mga magulang nila. Give you a snacks, utos ni Zarina sa katulong nila. What do you want, mom? Coffee, tea or juice? Bilang ni Zarina sabay na niya. No, I'm fine. Hindi rin ako magtatagal dito. Kumain at nagmeryenda na kami ng mga apo ko sa labas. Sagot niya, siya nga pala ang balita ko ay kinausap ka ni Chairman. Anong sinabi niya sa'yo?
Kuryoso niyang tanong nang maalala niya ang sinabi ng secretary niya kanina. Bihira lang kasi ipatawag o personal na kausapin ni chairman ang apo niya. He wants us to move sa mansion. Tipid niyang sagot. Hindi naman na nagulat si Melanie dahil noong bata pa lang din si Tyrone noon ay sa mansion sila pinatira. Nang magring ang cellphone ni Zarina ay nag-excuse na muna siya. Hinayaan niyang mag-usap muna ang mag-ina. Yes, hello doc. Sagot niya. Hawak ko na ang result ng gamot, Miss Jimenez. Alam kong hapon na para tawagan pa kita pero gaya nga ng sabi mo tawagan kita kaagad kapag may result na. Ang gamot na ibinigay mo sa akin ay hindi vitamins. Kapag ininom mo ang gamot na ito mas lalong lala ang karamdaman mo at ang mas malala posible kang makoma hanggang sa dahan-dahan kang mamatay. This drug is a silent killer. Natulala na lang si Zarina sa narinig niya. Sinusubukan ba talaga ng stepmom niya na patayin ang kanyang ama? Napahilamo siya sa mukha niya. Kung mananatili sa hospital ang daddy niya at si Natalie ang nagbabantay dito baka mahuli na ang lahat. I need to do something, mahina niyang yuzel. Palalim na ng palalim ang gabi pero pansin ni Tyrone na malalim pa rin ang iniisip ni Zarina. Nakatambay ito sa veranda at nakamasid lang sa madilim na paligid. Bumangon ng higaan si Tyrone sa kanya nilapitan si Zarina. Pinagmasdan niya lang din ang madilim na kalangitan. Yamakap pa sa kanya ang hanging panggabi. Is something bothering you? Tanong niya. Ilang segundo pa ang lumipas bago sumagot si Zarina. Hindi na nawala sa isip niya ang sinabi ng doktor sa kanya. Paano niya mapipigilan ang stepmom niya? Paano kung mahuli na ang lahat para sa kanyang ama? Paano kung magtagumpay ito sa mga plano niya? The doctor called me lately. Yung gamot na pinatest ko sa kanya it's not a vitamins. Alam kong pinapainom yun ni Tita Natalia kay Daddy dahil may sarili namang doktor si Daddy pero sa halip na gumanda ang kalusugan niya lalo siyang nanghihina dahil sa gamot na pinapainom ni Tita Natalia. Hindi ko alam kung paano ako makakakuha ng ebidensya na pinapalitan niya ang mga gamot ni Daddy. Hindi ko naman makausap si Daddy dahil hanggang ngayon hindi pa siya nagigising. Natatakot din akong may ginagawa na si Tita Natalia para makuha niya ang kumpanya. Alam ko naman na before the announcement for the new director, may ginawa si Tita Natalia para hindi matuloy ang pag-upo ko sa posisyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I'm so useless, disappointed na saad ni Zarina sa sarili niya. Pakiramdam niya walang nangyayari sa mga ginagawa niya. Hindi pa rin niya kayang pantayan ang ginagawa ng stepmom niya. Siguradong mas demonya pa ito kesa sa inaasahan niya. Don't say that you're not useless. Pagpapagaan ni Tyrone sa nararamdaman ni Zarina. Tipid lang nang umiti si Zarina sa kasyabamantong hininga. We will try our best, just tell me everything and I will help you. I'm your husband, trust me. Kung mag-isa ka lang kikilos mas lalo kang mahihirapan. Can you do that? Tumango na lang si Zarina bilang sagot. Now tell me, may nahanap ka na bang USB? Ano bang laman ng USB na yun? Dagdag niyang tanong. I don't know, that's why I need to find it. Hindi rin ako sigurado kung posible ko pa ba yun na mahanap. It's been 5 years simula nang mawala si Yaya Mila sa bahay. Kung may dapat tayong malaman sa USB na yun, I'm sure na sunog na yun ni Tita Natalia. Posibleng sinunog niya na ang mga ebidensya against her kaya hindi ko alam kung magagawa ko pa ba siyang pabagsakin. Hindi rin ako sapat para maging witness dahil sinong maniniwala sa akin kung iisipin lang nilang lahat na sinisiraan ko lang ang stepmom ko because I don't like her. Mahirap siyang kalabanan dahil kaya niya ring gawin ang lahat to protect herself and her daughter. Nilingan ni Tyrone si Zarina. Paano niya nga ba ito matutulungan? Saan nila mahahanap ang USB na yun dahil kung sakali mang gumagana pa ang USB na yun mapapadali na lang na pabagsakin nila si Natalia. I'm here, just tell me everything. Hindi naman sa lahat ng oras ay aayon sa kanila ang panahon. Malalaman din natin ang totoo. Just trust yourself, makukuha mo rin ang lahat ng gusto mo. Mapapatunayan mo rin ang lahat ng nalalaman mo. Makukuha mo rin ang hustisya for your mom. Hindi alam ni Zarina kung paniniwalaan niya ba ang mga sinabi ni Tyrone dahil nawawalan din talaga siya ng pag-asa. Pakiramdam niya wala man lang siyang magawa para sa mga magulang niya. Malalim na ang gabi, matulog na tayo. Don't overthink too much.
Hinayla na ni Tyrone si Zarina papasok ng kwarto nila, sa kanya isinarado ang sliding door ng veranda. Magkatabi na silang natulog sa kama dahil gamit na ng mga anak nila ang dalawang kwarto, kaya wala silang magawa kundi ang magtabi sa pagtulog. Lumipas na ang mga araw, naghahakot na sila ng mga gamit para sa paglipat nila sa mansyon ng mga Fuentes. Nasaan ang mga apo ko? Unang tanong kaagad ni Chairman nang makita niyang dumating na sina Zarina. Hi Lolo, masiglang bati ni Isabela. Nauna itong tumakbo kay Chairman at nagmano kaagad, ganun din si Riley. Hindi masyadong expressive si Riley habang si Isabela ay bibong bata. Kinarga ni Chairman ang dalawang bata kahit na mabigat ang mga ito. Ang bibilas nyo namang lumaki. Hindi nakakayanin ni Lolo na buhatin kayo ng sabay. Natutuwang saad ni Chairman, sa kanya idinala sa taas ang dalawang bata para ihatid kaagad ang mga ito sa magiging kwarto nila na pinahanda niya na kaagad. Let's go, ani naman ni Tyrone, saka sila sumunod ni Zarina sa taas. Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa malaking kwarto nila at sa dami ng laruan nila. Ito ang magiging kwarto niyong dalawa. Sa kabilang kwarto naman ang magiging play area nyo. Anas ni Chairman. Can we see it po Lolo? Excited na wika ni Isabela. Masaya namang tumanggo si Chairman dahil maging siya ay excited para sa mga apo niya. Chairman, saan po ang magiging kwarto namin? Tanong ni Tyrone para may ayos na nila ang mga gamit nila. Gamitin nyo na ang isang master bedroom sa tabi ng kwarto ng mga anak nyo. Iutos mo na lang sa mga katulong na ayusin ang mga gamit nyo. Pumunta ka na sa kumpanya dahil marami ka pang kailangang gawin. Maautoridad na wika ni Chairman. Akma na sanang aalis si Chairman nang lingunin niya si Zarina. Kung kailangan mo ring umalis, huwag kang mag-alala sa mga bata. Marami akong kinuha na mag-aalaga at magbabantay sa kanila. I will make sure their safety at hindi ko rin sila gugutuman. Seryoso niyang bilang kay Zarina. Tumango na lang si Zarina. Iniwan na ni Chairman ang dalawa para samahan ang kambal na tingnan ang magiging play area nila. Nagtungo naman na si Tyrone at Zarina sa kabilang kwarto. Inilibot ni Zarina ang paningin niya. Malawak at malaki ang kwarto, mas malawak kesa sa kwarto nila sa bahay nila. Ipinasok na rin ng mga katulong ang mga gamit nila. Mananatili ka ba muna dito? Kailangan ko nang bumalik ng kumpanya. Tanong ni Tyrone. Inisip naman ni Zarina kung may kailangan ba siyang gawin sa kumpanya nila. Sige, ako na lang ang mag-aayos ng mga gamit natin. Wala naman akong mahalagang gagawin sa kumpanya. Sagot niya na ikinatango ni Tyrone. Hinalikan ni Tyrone sa noo si Zarina saka ito umalis. Sinimulan naman na ni Zarina ang pag-aayos ng mga gamit sa closet nila. Sa laki ng mansyon ng mga Fuentes ay siguradong pagpapawisan ka sa paglalakad kung wala itong aircon sa bawat sulok ng bahay. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina makalipas ang ilang oras na pag-aayos niya sa mga gamit nila. Aayusin niya rin ang mga gamit ng mga anak niya. Nang makaramdam siya ng pagkauhaw ay bumaba na muna siya. Inililibot niya ang paningin niya. Talagang nagsusumigaw ng karangyaan ang mga gamit sa mansyon, lalo na ang naglalakihan na mga chandelier. Ang mga vase na tila ba antigo na pero talagang babayaran mo ito ng milyon kapag nakabasag ka ng isa. Marami ring mga katulong nagkalat sa loob ng mansyon at lahat sila ay may mga nakatokang gawain. Excuse me, saan dito ang kitchen? Tanong niya dahil maraming pintuan pero hindi niya alam kung saan siya papasok. Dun po ma'am, diretso lang po kayo. Nakangiti namang sagot ng katulong. Nagpasalamat na si Zarina saka siya nagtungo sa itinuro sa kanya. Maging ang kusina ay napakalaki. Sa haba ng dining table para bang kailangan niyong magsigawan para lang marinig niya ang isa't isa. Dumiretso na sa fridge si Zarina para manguha ng malamig na tubig. Samantala naman ay umuwi si Owen para kunin ang naiwan niyang gamit. Nagtungo na rin muna siya ng kusina para manguha ng makakain niya dahil hindi siya nakakain ng maayos kanina sa pagmamadali na makaalis. Kakapasok pa lamang niya ng kusina nang makita niya kaagad likod ng isang babae. Nagsalubong ang mga kilay niya. May bisita ba sila ngayon? Lahat ng mga katulong sa mansion ay may uniform kaya imposibleng katulong ang babaeng nasa harap ng fridge. Tahimik na lumapit si Owen sa fridge para manguha rin ng makakain. Nang humarap si Zarina sa kanya ay naibuga ni Zarina ang tubig na nasa bibig niya dahilan para mabasa ang mukha ni Owen.
Mariing ipinikit ni Owen ang mga mata niya para pakalmayan ang sarili niya. Oh my gosh, I'm sorry. Nagulat lang ako. Ani ni Zarina saka siya nanguha ng tissue para panasan ang mukha ni Owen. Nang imulat ni Owen ang mga mata niya ay hindi nga siya nagkakamali, si Zarina ang nasa loob ng mansion nila. What are you doing here? Kunot noo niyang tanong. Well, Chairman wants us to live here. How about you? What are you doing here? Balik niyang tanong. Bahagyang nagulat si Owen pero hindi kalaunan ay natawa na lang. Napahilot niya sa noo niya habang tumatawa. Napataas naman ang kilay ni Zarina. Ano bang nakakatawa sa sinabi niya? Nagpakawala ng hangin si Owen saka siya napapailing. Really? Oh God! Tanging nasagot ni Owen. Hindi niya alam na lilipat pala dito ang pamilya ni Tyrone. Ibig bang sabihin nito ay araw-araw at gabi-gabi niyang makakasama at makikita si Zarina at Tyrone? Paano siya magkakaroon ng tahimik na araw kung palagi niyang makikita si Zarina? Alam niyang iba ang naramdaman niya noong ang akala niya ay si Zarina ang nakasex niya. Hindi niya alam kung may nararamdaman ba siya kay Zarina o in denial lang siya o baka nalilito lang siya. Wala siyang planong manira ng pamilya ng iba kahit na gaano katindi ang galit niya kay Tyrone. This is so frustrating, mahina niyang saad. What did you say? Tila inis na tanong ni Zarina. Umiling lang naman si Owen. Nothing, hindi ko nabalitaan na lilipat pala kayo rito. Alam mo kung anong status ng relasyon namin ni Tyrone, di ba? I live here too. Sagot niya kaya mas naintindihan na ni Zarina kung bakit tila na-stress si Owen nang malaman na dito sila titira. Masyadong malaki at malawak ang mansion. Kahit naman siguro nakatira tayo sa iisang bubong hindi naman siguro tayo araw-araw magkikita. Nasa second floor lang ang kwarto namin, malapit sa dulo. Anas niya. Napatango naman si Owen. Nasa kabilang wing ang kwarto niya at kung hindi naman sila sabay-sabay kakain hindi nga magsasalubong ang mga landas nila. Okay, that's nice then. Tanging sagot niya saka siya nagtingin ng makakain niya sa fridge. Nang makakuha siya ay umalis na rin siya. Sinundan na lang ng tingin ni Zarina si Owen. Sana nga lang ay hindi sila mag-away ni Tyrone lalo na at kasama rin nila ang mga anak nila. Nang makabalik siya sa kwarto ay inutusan niya na lang ang mga katulong na ayusin ang mga gamit nila saka siya nagpaalam na umalis. Hindi na siya nagpaalam sa mga bata dahil mukhang busy naman sila dahil kasama nila si Chairman. Dumiretso sa hospital si Zarina kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Pinuntahan niya ang doktor na may hawak sa kanyang ama. Gulat na tiningnan ng doktor si Zarina dahil sa sinabi nito. Gusto mong ilipat ng hospital ang iyong ama. Pagkukumpirma nito. Yes doc, gusto ko lang na ilipat siya sa hospital kung saan nagtatrabaho ang family doctor namin. Sagot niya, kung ganun, kailangan ko munang makausap si Natalia. No, please, kung pwede sana ay huwag niyo nang sabihin kay Tita Natalia. I'm her daughter kaya may karapatan ako na ilipat siya ng hospital. Hindi rin naman nagbabantay si Tita Natalia rito and I'm sure marami rin kayong hawak na pasyente. Gusto ko siyang ilipat ngayong araw. Hindi kaagad nakasagot ang doktor. Nag-iisip kung papayagan niya ba si Zarina. Give me a minute, Miss Jimenez. I will check your father first kung kaya ba ng katawan niyang may biyahe lalo na at maraming mga machine na hindi naman natin made adala sa ambulance. Iniwan ni Doc Santos si Zarina sa loob ng office nito. Kunwari ay nagtungo ito sa kwarto ni Mateo pero ang totoo ay tinawagan niya si Natalia. What? Gusto niyang ilipat ng hospital si Mateo? Galit na tanong ni Natalia. Yes, ayaw niyang sabihin sa'yo ang gusto niya. Pumunta ka na lang dito dahil ang gusto niya ay mailipat ka agad sa Mr. Jimenez ngayong araw. Okay fine, mag-isip ka na lang ng magiging dahilan na hindi pwedeng ilipat ang asawa ko. Hindi pwedeng makuha ni Zarina si Mateo. Ibinaba na kaagad ni Natalia ang tawag saka siya nagmamadaling nagtungo ng hospital. Lingid sa kaalaman ni Zarina na ang doktor ng kanyang ama ngayon ay isa sa mga tauhan ni Natalia at ito ang tumutulong kay Natalia para unti-unting manghina si Mateo. Ito rin ang nagbibigay ng mga gamot kay Natalia. Nang makabalik si Doc Santos sa office niya ay nandun pa rin si Zarina na naghihintay sa kanya. Naupo na muna si Doc Santos sa kanyang initian si Zarina. So, can we transfer him now? Ako na ang bahala sa ambulance dahil nakausap ko naman na rin si Doc Apalia na ililipat sa hospital nila ang daddy ko.
Aniya, I'm sorry, Miss Jimenez, but I think we can't transfer your father. May mga machine na hindi pwedeng tanggalin sa katawan niya ngayon at kung pipilitin naman natin siyang ilipat baka pagsisihan lang natin sa huli. Ayaw ko naman na may mangyaring masama sa pasyente ko. Wika nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zarina, naguguluhan dahil bakit hindi pwedeng ilipat ang daddy niya. Meron ba silang hindi sinasabi sa kanya? Akala niya ba ay okay ang daddy niya, na hindi naman malubha ang natamo nitong sugat sa ulo? Mariing nakatitig si Zarina kay Doc Santos. Ramdam naman ni Doc Santos ang matatalim na titig sa kanya ni Zarina kaya hindi ito makatingin ng diretsyo. Tell me, Doc Santos. Ano ba talagang nangyayari kay daddy? May mga machine na kailangan ng katawan niya. Is he a bedridden? Hindi malaking aksidente ang nangyari sa kanya. You told me too that he's fine pero bakit salungat sa sinasabi niyo ngayon? Hindi naman siya naka-oxygen at sa huling bisita ko sa kanya wala naman maraming aparato ang nakakabit sa katawan niya. What is really happening? Hindi maitago ni Zarina ang inis niya. Bakit tila hindi nagsasabi sa kanya ng totoo si Doc Santos? Calm down, Miss Jimenez. Sinasabi ko lang kung anong makakabuti sa pasyente ko. He's my patient at walang pakialam si Doc Apalya kahit na siya ang family doctor nyo. Hindi niya pwedeng galawin ang pasyente ko at hindi siya magdedesisyon. Alam ko ang ginagawa ko, Miss Jimenez. Ginagawa ko kung anong mas makakabuti sa iyong ama. Napahilot na lang si Zarina sa sentido niya. Kung mananatiling ang kanyang stepmom ang may hawak sa kanyang ama baka hindi niya na magawang iligtas ito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya muling tiningnan si Doc Santos. Please, I'm begging you. Gumawa kayo ng paraan para mailipat ang daddy ko sa ibang hospital. Kalmado niyang pakiusap. Malakas namang bumukas ang pintuan at pumasok si Natalia. Are you out of your mind, Zarina? Are you trying to kill your father? Tandang padamdam panipik. Nang gagalaiting saad ni Natalia, napatayo si Zarina sa kanya nilingan ang stepmom niya. Nagtataka niyang tiningnan si Doc Santos. Silang dalawa lang ang nag-uusap pero bakit nandito na ngayon ang stepmom niya? I'm sorry, Miss Jimenez. I need to call your mom to tell this. She has rights to know your plan. If she agrees sa gusto mo then we will transfer your father. Kailangan ko ang consent ng buong pamilya para kung sakaling hindi naging maganda ang kalagayan ni Mr. Jimenez sa biyahe, wala na akong kasalanan at walang maninisi sa akin. Pagpapaliwanag ni Doc Santos, nilapitan ni Natalia si Zarina at dinuro ito sa noo. Think, Zarina, ano bang iniisip mo? Sa tingin mo ba hindi ko magawang alagaan ang daddy mo? Mga best doctors ang nag-aalaga sa daddy mo sa hospital na to. Kung ililipat mo siya ng hospital pare-pareho lang naman yan sila nang gagawin. Ayaw ko nang maulit to. Ayaw ko nang nagdedesisyon ka ng mag-isa. Hindi man kami kasal ng daddy mo pero ako ang asawa niya ngayon, ako ang live-in partner niya. Bilang matanda sa pamilya na, ako ang magdedesisyon kung anong makakabuti kay Mateo. May diin na saad ni Natalia. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Salaitan niyang tinitingnan si Natalia at si Doc Santos na tila ba binabasa niya ang mga ito. Possible bang magkakampi silang dalawa? Ani ni Zarina sa isip niya. Kung sabagay, hindi talaga papayag ang stepmom niya na mawala sa tabi nito ang kanyang ama. May maling nararamdaman si Zarina, pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda sa kanyang ama kapag nanatili pa ito sa pangangalaga ni Doc Santos at ng kanyang stepmom. Matatalim ang tingin niya sa dalawa, siguraduhin niyo lang na magiging maayos ang pakiramdam ni daddy dahil kapag lumipas pa ang 1 linggo at hindi pa rin siya nagigising, kung lalong lumalala ang sakit niya sisiguraduhin ko nang maililipat ko siya ng ibang hospital. Siguraduhin niyong wala kayong ginagawa kay daddy, siguraduhin niyong hindi niyo siya dahan-dahan na pinapatay dahil oras na nalaman ko ang totoo, hindi kayo makakaligtas sa mga kamay ko. Seryoso at blanko niyang saad. Hilaw naman siyang tinawanan ni Natalia. Are you scaring me? Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa'yo sa mga nakalipas na taon para magtanda ka? At ngayon kinakalaban mo pa ako. Ngumisi naman si Zarina. Gaya nga ng sinasabi mo, malakas na ang loob ko dahil nasa likod ko si Tyrone Fuentes. Gusto mo bang malaman kung saan na ako nakatira ngayon? Idinala lang naman ako ni Chairman Fuentes at ng mga anak ko sa mansion nila.
At oo, mas lalong lumakas ang loob ko para kalabanan ka dahil hindi lang si Tyrone ang nasa likod ko. Gustong-gusto ni Chairman ang mga anak ko at kaya ko rin gamitin ang mga anak ko para paikutan sa mga palad ko si Chairman. Ano kaya sa tingin mo ang magagawa mo kapag si Chairman Fuentes na ang kalaban mo? Lakas loob na saad ni Zarina. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Natalia sa inis. Matalino si Zarina, gagamitin niya talaga ang mga taong nasa paligid niya para lang talunin si Natalia. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa daddy mo dahil kung iniisip mong kaya ko siyang patayin nagkakamali ka. I love your father, Zarina. Wika nito kahit na nakaramdam siya ng takot. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya. Seryosong tiningnan ni Zarina si Doc Santos. Nang makita ni Doc Santos na nakatingin sa kanya si Zarina ay bahagya pa siyang nagulat. Make sure na wala kang ginagawa sa daddy ko Doc Santos dahil oras na napatunayan kung may ibang gamot kang pinapainom sa kanya, sisiguraduhin kong si Satanas ang sasalubong sayo. Pananakot pa ni Zarina kaya napalunok si Doc Santos. I will do my best to treat your dad, sagot niya. Umalis na rin si Zarina matapos ang pag-uusap nila. Iniisip niya kung paano niya maililipat ang kanyang ama sa family doctor nila dahil mas mapapanatag ang loob niya kapag nasa tamang kamay ang kanyang ama. Samantala naman, nang makasakay sa sasakyan si Natalia ay may tinawagan siya kaagad. Masyado na siyang hadlang sa mga plano ko. Oras na para sumunod na siya sa kanyang ina. Mag-isip ka ng paraan kung paano siya mapapatay, siguraduhin mo lang na magmumukhang aksidente ang pagkamatay niya para malinis. Utos nito sa kausap niya. Nang may baba niya ang tawag ay inis niyang hinampas ang manubela niya. Tula lang nagtungo ng kumpanya si Zarina. Sana lang ay gumana ang pananakot niya sa mga ito para hindi matuloy ang mga binabalak nila sa kanyang ama. Hindi man naging mabuting ama sa kanya sa nakalipas na mga taon si Mateo, hindi pa rin niya kayang mawala ito dahil sa mga taong walang halang ang bituka. Wala siyang nagawa noon sa kanyang ina, para siyang batang naligaw ng landas at hindi alam ang gagawin at ayaw niya namang mangyari ulit yun. Ayaw niya namang mawala silang pamilya sa mga kamay ni Natalia. Nang may tumawag sa cellphone niya ay sinagot niya yun nang hindi na tinitingnan kung sino ang caller. Yes, walang gana niyang sagot. What happened? May lilipat ba natin ang daddy mo? Na-request ko na ang ambulance, may mga doktor na rin na sasama para sunduin siya. Can we transfer him now? Wika ni Doc Apalya. Napabuntong hininga naman si Zarina at narinig yun ni Doc Apalya. Sa buntong hininga pa lang ni Zarina, alam na ni Doc Apalya kung anong nangyari. Hindi pumayag si Natalia. Anas niya sa kanya hinilot ang sentido niya. Alam niyang ito na ang mangyayari, akala niya ay magagawa ni Zarina ng paraan para mailipat si Mateo. Alam kong ayaw ilipat ni Tita Natalia si Daddy dahil si Doc Santos ang pinagkakatiwalaan niya ngayon. I'm afraid that they will kill my father silently. Ano po bang dapat kong gawin? Nagpiyok niyang saad, nanginginig ang boses niya maging ang mga kamay niya. Tumangala siya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Sas, don't blame yourself. If something happened to your father wala naman tayong ibang sisisihin. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nang pahintuan ako ni Natalia na bisitahin at i-check up ang daddy mo. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa si Mateo na magpalat ng doktor. Wala naman akong magagawa dahil may karapatan ang mga pasyente na magpalat ng doktor nila. Wala naman sigurong gagawin ng stepmom mo sa daddy mo. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina para pakalmayan ang sarili niya at masagot ng maayos si Doc Apalya. I don't think so. May nakita akong gamot sa bag ni Tita Natalia. Pinatest ko yun para makita kung anong ingredients ang ginamit. Ang nakalagay sa bottle ay vitamins pero hindi siya vitamins. They are trying to kill my father, Tito. Pagsusumbong ni Zarina. Matalik na kaibigan ni Mateo si Doc Apalya, ito na rin ang naging family doctor nila simula nang maging doktor ito. Masyado nang naimpluwensyahan ni Natalia si Mateo kaya pati ang family doctor nila ay pinalitan niya. Don't worry too much, iha. They can't do that dahil makikita naman sa autopsy ang cause of death. I'm sure hindi sila magpapadalos-dalos sa mga desisyon at kilos nila. Huwag ka nang masyadong nag-iisip, take care of yourself especially your mental health. I'm sorry if I can't visit you. I'm too busy here in hospital.
Alam ko rin naman na nasa maayos ka ng kamay ngayon. I'm happy that someone saved you from that house. Gumaan naman ang nararamdaman ni Zarina sa sinabi ni Doc Apalya. Hindi nila magagawang patayin ang kanyang ama gamit lang ang gamot. Thank you, Tito. Take care of yourself too. Matapos nilang mag-usap ay ibinaba na ni Zarina ang tawag saka siya muling nagtungo sa department nila. Maagang nakauwi si Owen. Pagpasok niya sa loob ng mansion ay nakita niya ang kambal na naglalaro sa sala. Masayang nagtatawanan ang mga ito na tila batuwang-tuwa sila sa napakarami nilang laruan. What a lucky jerk, Yuzel ni Owen. Tinutukoy si Tyrone dahil sa pagkakaroon nito ng mga anak at talagang kambal pa. Hindi na lang sana papansinin ni Owen ang mga bata at didiretso na lang sa kwarto niya pero muli niyang nilingan ang mga ito. Hindi niya namamalayan na naglalakad na siya palapit sa dalawa. Hi kids, nagmeryenda na ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Nilingan ng kambal si Owen pero hindi nila ito kilala. Hindi pa rin nawawala ang takot ni Isabela kaya mabilis siyang lumapit sa kuya niya para magtago. Nagtaka naman si Owen sa ikinilos ng bata kaya nawala ang ngiti sa labi niya. Who are you po? Magalang na tanong ni Riley pero nananatili ang mga mata ni Owen kay Isabela. I live here too, pinsan ng daddy nyo. Is she scared? Nakakatakot ba akong tingnan? Pinipilit niyang maging malambot ang boses niya para hindi siya katakutan ng mga bata. She's scared of people po na hindi niya kilala. Sagot ni Riley. Bahagyang lumuhad si Owen para pantayan ang tingin ni Riley. Why? Kuryoso niyang tanong. Ramdam din ni Owen ang takot na nararamdaman ni Riley pero pilit lang itong nagpapalakas ng loob para sa kambal niya. I'm sorry po but I can't trust a stranger kahit na pinsan ka po ni Daddy, you're a stranger for US. Magalang pa rin na sagot ni Riley. Napatango na lang si Owen, naiintindihan niya ang mga ito. Mabuti na ring hindi sila mabilis magtiwala sa hindi nila kilala para sa kaligtasan nila. I understand but don't worry, I'm not a bad guy. Kumain na ba kayo? Tumango naman si Riley. Umalis na rin si Isabela sa pagkakatago niya sa likod ng kuya niya. What are you doing? Rinig ni Owen sa baritonong boses ni Tyrone. Tumayo naman na ng diretsyo si Owen sa kanya hinarap si Tyrone. Wala naman, I am just asking them. Seryoso nitong sagot sa kanya sana akmang lalampasan si Tyrone nang hawakan siya ni Tyrone sa braso. Stay away from my family lalo na sa mga anak ko. Pagbabanta ni Tyrone. Ngumisi naman si Owen sa kanya nilingan si Tyrone. Ganon ba talaga ako kasama sa paningin mo? But don't worry, I'm not going to use your kids para lang sa pansarili kong kagustuhan. Ikaw lang nakakapagpakulo ng dugo ko kaya bakit ko pagagamitin ang mga bata para makaganti sa'yo? I'm not cheap, kaya kitang patayin pero ang mga anak mo. Kaya ko silang mahalin. Nakangisi niyang saad sa kanya inalis ang pagkakahawak ni Tyrone sa kanya at umalis. Nanlilisik naman ang mga mata ni Tyrone na sinundan ng tingin si Owen. Humugot na lang siya ng malalim na buntong hininga para pakalmayan ang sarili niya. Nang tiningnan niya ang mga anak niya ay ngumiti na siya. Are you okay, Daddy? Tanong ni Riley. Yeah, of course. Masiglang sagot ni Tyrone sa kanya nilapitan ang mga ito at niyakap.